Santa Maria, Madre ni Juan Marcos Evangelista, ina ni San Juan Marcos Evangelista. Matapos makalaya si Pedro mula sa kulungan na isinalaysay ni San Lucas, si Pedro ay nagtungo sa bahay ni Maria, ina ni Juan na tinatawag na Marcos, kung saan maraming nagkakatipon upang manalangin. Ang imahe ni Santa Maria ng Chipre ay nasa pangangalaga ng pamilya Alfonso. Santa Maria, ina ni Juan Marcos, ipanalangin mo kami. Ang babaeng nagpahid sa mukha ng Panginoong Jesucristo. Ang tagpo ng pagpapahid sa mukha ng Panginoong Jesucristo ay ika-6 na istasyon sa lumang daan ng krus. Ang imahe ni Santa Veronica ay nasa pangangalaga ng pamilya Mapalad. Santa Veronica, ipanalangin mo kami. Pakikipag-usap ng Panginoong Jesus sa isang babaeng taga-Sicar, Samaria, sa tabi ng balon. Si Santa Butina ng Samaria, na kilala din sa tawag na Samaritana, ay ang babaeng tinutukoy sa Ebanghelyo ayon kay San Juan na nakausap ni Jesucristo sa tabi ng balon ni Jacob. Ang Butina ay mula sa salitang Latin na nangangahulugang inumin, may inom o maaaring inumin. Matapos niyang makilala si Jesucristo, siya ay nagpatotoo sa maraming Samaritano. Ang imahe ni Santa Butina ay nasa pangangalaga ng pamilya Loyola. Santa Butina ng Samaria, ipanalangin mo kami. San Lazaro de Betania, tagasunod at kaibigan ng Panginoong Jesucristo, kapatid ni Santa Marta at Santa Maria ng Betania. Tumaki si Jesus nang mamatay si Lazaro, bago niya ito muling binuhay. Nang malaman ni Jesus na may sakit ang minamahal ng kaibigan, sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari iyon upang maparangalan ang anak ng Diyos. Ang imahe ni San Lazaro ay nasa pangalaga ng pamilya Lopez Avilla. San Lazaro ng Betania, ipanalangin mo kami. Santa Marta de Betania, Evangelyo ni San Lucas, si San Marta ay ang babaeng abalang-abala sa paghahanda noong dumalaw si Jesucristo sa kanilang tahanan sa Betania. Ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, si San Maria ng Betania ang babaeng naupo sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Siya rin ang babaeng nagbuhos ng mamahaling pabango sa paa ni Jesucristo at pagkatapos ay pinunasan ng kanyang buhok. Ang imahe ni Santa Maria at Santa Marta ng Betania ay nasa pangalaga ng pamilya Solis. Santa Maria at Santa Marta ng Betania, ipanalangin niyo kami. Sakot ni Herodes Antipas, tagasunod at tagapaglingkod ng Panginoong Jesucristo at saksi sa kanyang kamatayan. Si Santa Juana ay isa sa mga kababaihan ng Israel na may kaugnayan sa ministeryo ng Panginoong Jesucristo. Sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, si Santa Juana ay kasama sa mga naging saksi sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Ang imahe ni Santa Juana ni Cuza ay nasa pangangalaga ng pamilya Agustin Baste. Santa Juana ni Cuza, ipanalangin mo kami.
Juan Evangelista at Santiagong Matanda, tagasunod at tagapaglingkod ng Panginoong Hesukristo at saksi sa kanyang kamatayan at paglilibing. Ayon sa tradisyon, si Santa Salome ay isa sa tatlong Maria. Siya ay isa sa mga banal na mga babaeng tagasunod at tagapaglingkod ng Panginoong Hesukristo. Tumulong magtaguyod ng ministeryo at umaagapay sa kanyang paglalakbay at naging saksi sa kanyang kamatayan at paglilibing. Ang imahe ni Santa Maria Salome ay nasa pangalaga ng pamilya Manuel. Santa Maria Salome, Ipanalangin mo kami. Cleofe, Santa Maria Jacobe, ina ni Santiagong Bata at San Lucas Tadeo, tagasunod at tagapaglingkod ng Panginoong Jesus at saksi sa kanyang kamatayan at paglilibing. Sa pagiging esposa niya kay Cleopas, kung kaya siya ay nakilala bilang Cleofe. Kilala rin siya bilang Santa Maria Jacobe, isa sa mga tagasunod at tagapaglingkod ng Panginoong Hesukristo na naging saksi sa kanyang kamatayan at paglilibing. Ang imahe ni Santa Maria Cleofe ay nasa pangangalaga ng pamilya Dulay Papanoo. Santa Maria Cleofe, ipanalangin mo kami. De Cappadocia, ang sundalong Romano na sumibat sa Panginoong Jesus. Siya ang sundalong umulos sa tagiliran ni Jesus sa pamamagitan ng isang siba. Ayon sa tradisyon, ang dugong dumaloy mula sa banal na tagiliran ang nagpagaling sa kanyang mata at nagpabago sa kanyang puso. Ang imahe ni San Longino de Cappadocia ay nasa pangalaga ng pamilya Oismer Luz. San Longino, ipanalangin mo kami. Nuestro Señor Padre Jesus traspasado la Sagrada Lanza, ang pagsibat ni San Longino sa tagiliran ng Panginoong Jesus. Ayon sa Ebanghelyo, ang Panginoong Hesukristo ay inulos sa tagiliran ng isang kawal sa pamamagitan ng siba at agad dumaloy dito ang dugo at tubig. Ang imahe ng El Traspasado ay nasa pangangalaga ng pamilya David. Jesucristong inulos ang tagiliran. Kaawaan mo kami. La deposición, el descendimiento. Ang pagbababa sa bangkay ng Panginoong Jesus mula sa krus sa panguna ni San Jose de Arimatea at San Nicodemo. Ayon sa Ebanghelyo, ang Panginoong Hesukristo ay ibinaba mula sa krus sa panguna ni San Jose ng Arimatea at San Nicodemo upang ihanda ang bangkay sa paglilibing. Ang imahen ng La Deposición ay nasa pangalaga ng pamilya Laurito. Jesucristong ibinaba sa krus. Kaawaan mo kami. La Piedad, ang bangkay ng Panginoong Hesukristo sa kandungan ng mahal na Birhen Maria. Matapos na si Jesucristo ay mamatay sa krus, siya ay ibinaba at buong pagmamahal na kinalong ng kanyang nagdadalang hating ina. Ang imahe ng La Pieta ay nasa pangangalaga ng pamilya Ampire. Jesucristong nasa kandungan ng mahal na
Virgen Maria, kaawaan mo kami. Traslado al sepulcro, la Sagrada Mortaja. Ang paglilibing at pagpapahid ng mira sa bangkay ng Panginoong Hesus. Ang bangkay ng Panginoong Hesukristo habang inililibing. Matapos ibaba sa krus si Hesukristo, ang kanyang bangkay ay nilagyan ni Jose na taga-Arimatea at Nicodemo ng pabango habang binabalot sa kayong lito. Ang bangkay ni Hesukristo ay inilagay sa isang libingang ipuka sa bato. Pagkatapos, iginulong ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan. Ang imahe ng Hesukristo es sepultado ay nasa pangalaga ng pamilya Maniabo Artemer. Hesukristong inihatid sa huling hantungan. kaawaan mo kami. El Santo Sepulcro, nuestro Señor Padre Jesús Yacente, ang bangkay ng Panginoong Jesucristo habang nakahiglay sa libingan. Matapos mainanda ang bangkay ni Jesucristo, ito ay inihiglay sa isang bagong libingan at pamay-ari ni Jose na taga-Arimatea na matatagpuan sa isang halamanang malapit sa pinagpakuhan kay Jesucristo. Ang imahe ng El Santo Entierro ay nasa pangangalaga ng pamilya Enciso Gadina. Jesucristong nakahiglay sa libingan. Kaawaan mo kami. San Jose de Arimatea, ang lihim na tagasunod ng Panginoong Hesukristo at nagpaubaya sa kanyang bagong libingang bato. Tubo sa bayan ng Arimatea, siya ay isang mayaman, kilala at respetadong miyembro ng Sanhedrin at isang kapita-pitagang tagapayo ng naghihintay sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Ang imahe ni San Jose de Arimatea ay nasa pangalaga ng pamilya Tiago. San Jose de Arimatea, Ipanalangin mo kami. Kasunod ng Panginoong Jesucristo at tumutulong sa kanyang paglilibing. Si San Nicodemo ay isang pariseo at miyembro ng Sanhedrin, kung saan ito ay ang kataas-taasang konseho legislatibo at batasan ng sinaunang Israel na binubuo ng 70 matatandang bayan na pinangungunahan ng punong saserdote. Ang imahe ni San Nicodemo ay nasa pangangalaga ng pamilya Diaz. San Nicodemo, ipanalangin mo kami. Apostol, ang apostol na kinalulugdan ng Panginoong Hesukristo. Si San Juan ay anak ni Zebedeo at Santa Salome at kapatid naman ni Santiagong matanda. Tinagurian ni Hesukristo bilang Boanerges, na ang ibig sabihin ay mapusok, mga anak ng kulong. Siya rin ang manunulat ng ika-4 na ebanghelyo. Noong nakapako si Hesukristo sa krus, pinagbilinan si San Juan Evangelista ng mga laga at ang iniinanarhin ang mahal na Birhen Maria dahil siya ang pinakamalapit rito. Ang imahe ni San Juan ay nasa pangalaga ng pamilya Encarnacion. San Juan Evangelista at Apostol, ipanalangin mo kami.
Santa Maria de Magdala, apostol ng mga apostol. Ang pangalan ni Santa Maria Magdalena ay tumutukoy sa lugar na kanyang pinanggalingan. Ang Magdala, isang bayan sa may bahaging kanluran ng baybaying dagat ng Galilea. Mula sa kanya, 7 demonyo ang pinalayas ng Panginoong Hesukristo. Kabilang si Santa Maria Magdalena sa mga tagasunod at lingkod ni Hesukristo at saksi sa kanyang kamatayan at paglilibing. Ang imahe ni Santa Maria Magdalena ay nasa pangangalaga ng pamilya Mancha. Santa Maria Magdalena, Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de los Siete Dolores, ang pagdadalamhati ng mahal na Birheng Maria sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Isa sa mga 7 hapis ng mahal na Birheng Maria ang pagkamatay ng kanyang anak na si Hesukristo. Sinabi sa kanya ni Simon, "Dahil dyan, ang puso mo ay para na rin tinarakan ng isang balaraw." Ang imahe ng Mater Dolorosa ay nasa pangalaga ng pamilya Quiambao. Santa Maria, inang nagdadalamhati, ipanalangin mo kami.